Isang umaga ng Disyembre, ang Bapor Tabo ay hirap na hirap sa pagsalunga sa agos ng paliko-likong ilog ng Pasig. Vapor, Estribor! Ngunit Kapitan, bakit sa dako ngayon pumupunta ang mga timonero? Sapagkat napakababaw po roon, Ginang. Bakit magbagal ang takbo? Bakit hindi tulinan? Sapagkat baka tayo maglagos sa mga bukong iyon, Ginang. Nalaman mo ba kung anong kakayahan ng mga taong lalubang sa Alhambel sa iyo? Ayan sa lalawigan ng Puente del Capico na ginawa ng isa naming kapatid. Hindi natapos sapagkat pinintasan ng mga taong nasabi mong lalubang sa Alhambel. Ayon sa pinagbabatayan nilang teorya, ang tulay ay may kahinaan, hindi matatag sa kapakanan. Tingnan niyo ngayon, nariyan pa ang tulay, hindi pa nagigiba ng baha at migdol. Iyan po, Tres, yan talaga ang sasabihin ko. Iyang Puente del Capico, mga taong galukasa sa mga truck. Yan talaga ang sasabihin ko. Kung hindi nangangahulugan na wala ka ng gaano kasira na gaya ng Padre Camora, ang sama ay nasa lawa. Umaga mga binuot bilang. Ay, wala ni isang mga maayos na lawas sa kapulungan. Nilunasin napakadali. Ito ang nagtatao kung bakit walang sino mang nakaisip dito. Nilunasin napakadali at walang maguguhol na kahit isang pera, kumuha ng isang tuwid na kanal mula Lawa hanggang Manila. Sa madaling sabi, bukas ng bagong ilog at saraan ng dating ilog Pasig. Makatitipid ng lupa o dadali ang paglalakbay at may iwasan ng pagbabara ng buhangin sa ilog. Isang panukalang yampi. Pagpaumanhin mo, Ginoong Simon, ang iginagalang kong kaibigan na di ka sang-ayon sa pagtitilat. Pwes, sumira! Ang salapin ibabayad sa mga manggagala. Hindi kailangang bayaran, gamitin ng mga bilanggo. Hindi makasasapat ang mga bilanggo, Ginoong Simon. Kung gano'n, pag-iglawsin ng buong bayan, matatanda, kabataan at mga bata, tatrabahuin sila ng 3, 4 o 5 buwan sa halip na 15 araw sa makasabilitang paggawa. Pagdalhin sila ng sariling pagkain at kagamitan. Tingnan niyo bago simulan ang mga sawain sa daungan. Nagharap ako ng isang panukalang orihinal, madaling gawin na pakabuluhan at matipid upang linisin ang putik at buhangin sa galud-guluran ng lawa, ngunit hindi tinanggap sa dahilang hindi ito makapagbibigay nito. Maaari bang malaman ng iyong panukala? Kung walang panganib ay ibig ninyo akong magsalita at kung mayroon ay tahimik kayo. Nakakita na ba kayo ng pato? Palagay ko ay nakapamaril ng mga alyan sa lawa. Hindi ang patong bundok ang ibig kong tubunin. Ang tinutukoy ko ay ang itik na inalagaan sa Cableros at Pasig. Alam mo ba ang pinapakain sa mga ito? Mga susong maligil. Hindi. Ito sa suso. Alam mo ba kung saan nakukuha ang mga ito? Kung matagal kang nanalagin sa lalawigan tulad ko, malalaman mo makukuha ang mga yun sa lulog-lulurang kahalo ng mga buhangin. At ang inyong panukala. Yan ang tutukuyin ko. Pipilitin ko ang mga bayo na magkakanunod at malapit sa gulod-guluran ng buhangin at mag-alaga ng mga itik. Makikita niyo kung paano magpalalim ang mga gulod-guluran ng mga buhangin at mga itik. Sisirain nila ang mga gusto ng panukala ko. Mapapahintulutan ba ninyong sumulat ako ng lathalain ukol dito? Kakaunti na ang nag-iisip sa baybaying ito. Ngunit doon, Custodio, kung lahat ay mag-aalaga ng itik, dadami ang bador. Yak! Nakakadiri. Bayaan na lamang ninyong matuyo ang gulod-guluran. Ang Bapor Tabo ay kakikitaan ng iba't ibang uri ng tao. May mayayaman, mahihirap, kawani ng pamahalaan at iba pa. Ang Bapor ay patungo Laguna mula Maynila. Kamusta na si Kapitan Tiago? Tulad ng dati, ayaw pa rin nagpagabot ng Kapitan Tiago. Noong mga bata pa kami, wala pang mga drawing yan. Mawalang galang na po, ngunit ang opyo ay isa pong uri ng halaman. So ngayon ako sa iyo, kaibigan. Tama, meron nga. Ngunit hindi gaano napapansin ito. Handa na po ang lahat. Mabuti kung ganun. Magandang araw sa inyong lahat. Ganoon na nga po, Ginoong Simon. At sino naman ang iyong kasama? Kababayan mo ba siya? Hindi po, Ginoon. Ngunit magkalapit lang ng aming bayan. Bakit yun? Hindi pa po ba kayo nakakarating sa mga
Sadyang hindi ako nagtutungo sa mga lalawigan dahil ang mga tao doon hindi naman bumibili ng mga alahas. Sa aking palagay ay dahil mahihirap ang mga tao doon. Pagpamanhin ninyo, Ginoong Simon, kami mauna na sa inyo. Saan ka nagtatago? Ay nako, marami na akong nakitang mga ilog at mga tanawin. Ang Pasig ay may ilang alamat. Nagkwento si Kapitan ng Pasig ay may ilang alamat. Nariyan ang malapad na batong bahay noon bago pa man dumating ang mga Kastila at di umano'y tinitirhan ng mga espiritu. Naikwento din ni Florentino na noong unang panahon ay may mag-aaral na nangakong magpapakasal sa kanyang dalagang kababayan. Subalit ang mag-aaral ay nakalimot at ang dalagay naghihintay habang lumilipas ang panahon. Hanggang sa mabalitaan na ng dalaga na naging arsobispo na ng Maynila ang kanyang hinihintay. Napakagandang alamat. Isusulat ko yan. Napaka-sentimental. Magtimpi! Gugugol ka ng 1 taon sa paghihintay ng usapin kaysa magbayad ng 10 taon sa mga dayuhang pari. Marahil babayaran ka naman nila ng mga misa. Isipin mo na lamang na natalo ang 30 piso mo sa sugal o kaya nahulog sa ilog at kinain ng mga buhaya. Nakapagpagawa na ng bahay na gawa sa tabla na siyang pinapangarap ng pamilya ni Taris. Magtimpi, isipin mo na lamang na lumaki ang mga buhaya. Nang unti-unting bumuti ang pamumuhay nila Tales, ay inatasan siya bilang pangunahing maniningil ng buwis sa baryo ng kanyang mga kababayan. Magtimpi, isipin mo na lamang na nagsidatingan ng mga kamag-anak ng mga buhaya. Paglingkuran at pinaglilingkuran ko ang Haris ko ang mga tanagi sa labi at lakas. Ngayon na mahihingi ko sa kanya ng katarungan at kailangan ibigay niya ito sa akin. Noong kapanahunan ng mga santo, walang maraming gwardiya sibil pagkat kung may mang-aki ay hindi mabubuhay ng ganyan katagal ang mga taong iyan. Wala talagang gwardiya sibil noon. Kung mayroon, ang maitim na lalaking iyan ay hindi makasasabay sa 2 Kastila sapagkat mabibilibid siya. Makakawala lamang ang paa ni Haring Bernardo. Ibibigay ko sa kanya ang aking mga kabayo. Magpapaalipin ako at magpapakamatay dahil siya lamang ang makapagtatanggol sa ating laban sa mga gwardiya sibil. Naglaro ngayon Simon. Pupunta kami sa Tiano upang makita ang iyong mga alahas. Punta rin ako. Kailangan ko muna makita. Manit ang parami kong yung nasa kasi. Kung may kukuha ko ng isa, pagkakas kasi mo. Hayaan ninyo na maging kagustuhan na ito. Bueno, maaari natin yung pag-usapan pagkatapos. Ako rin. Gusto ko rin ng isang pares ng hikaw na mataas ang uri. Mamaya na rin natin pag-usapan pagkatapos. Isang kasama natin ay namatay. Ang matandang lalaki na katiwala natin sa gubat. Namatay ito sa katandaan. Ayaw pumayag ng kora ng pagmahirap na misa dahil mayaman naman daw ang kanyang Panginoon. Nawawalan ako ng gana sa aking narinig. May balita ba kayo tungkol sa sapang? Inay, kitagal ko na pong hindi nadadala ang iyong puntod. Naalala ko pa ko ng klaseng trahedya ang nangyari sa atin noon. Buti na lang nakilala ko si Kapitan Tiago sa Maynila. Basilio, patitirahin kita sa amin at pag-aaralin sa San Juan de Letran. Maraming salamat. Mag-aaral po ako ng upang ipangbayad sa iyong komitiya, Kapitan Tiago. Lumipat ako sa Ateneo dahil mas maganda ang trato nila sa estudyante sa eskwelahan. Aba, Basilio, napakagaling mo. Pagbutihin mo yan, pagiging magaling ka na doktor balang araw. Opo, makakapagtabas na din ako sa medicine. Kapag nakatapos ako, papakasalan ko si Lulu. Inay, sana nandito ka at nakikita mo ang katuparan natin. Si Ginoong Simon, ngunit ano ang ginagawa niya dito sa puntod ng aking ina? Naalala niya sa paghabol niya sa kanyang
taon na ang nakakalipas. Isang lalaking nagngangalang Crisostomo Ibarra ang inabutan niya sa gitna ng gubat. May tutulong pa ba ako sa inyo, Ginoong Simon? Ano ang ginagawa mo sa gubat na to? Kung inyong pong magugunita, sa mismong pook din ito, tayo'y nagtagpo. 13 taon na ang nakaraan. Iba ang pagkakakilala ko sa inyo, Ginoong Simon. Si Ginoong Ibarra, na ang pagkakaalam ng lahat ay patay na. Isang nakakamatay na lihim ang iyong nalaman. At sinabi niyang, Totoong ako'y naparito. May 13 taon na ang nakararaan upang dakilain ng isang kaibigan na inilaan ng buhay para ipaglaban ng karapatan. Hindi, Ginoong Simon. pagkatapos nito ay umalis ng payapa si Basilio. Pwede ka na magsimula bukas. Pero kasi ito bukas. Kung ganoon, ibalik mo na lang sa akin ang pirang tinirang ko sa iyo. Sige po, pupunta na lang po ulit ako dito bukas. Lolo, alis na po ako. Sumayo lang yung pasto. Hal, nalaman mo na bang napikisi tagay sa'yo? Ay, oo, kawawa naman siya. Lupa ko to. Walang may pagitang mga papeles sa mga preli na sila ang may-ari. Nasa anong pruweba nyo? Akin to. Hindi ako magbabayad. Tigas ka talaga, Tani. Saan nyo ko dadalhin? Tay! Babayaran ko na po! Pakalan niyo po ang aking ama. Play, tuturuan kitang magbasa at magdasal. Aralin mo ang librong ito. Humiling ka na sana matubos mo ang iyong ama. Opo, maraming salamat po. Dapat lagi kang nagbabasa ng mga dasal para biyayaan ka ng Diyos. Basilio, nandito ka pala? Kamusta ka na din? Alis na naman. Huwag kang mag-alala. Mag-iipon ako upang bayaran ng mga utang kay Hermano. Salamat, Basilio. Kabisang talis. Nagbibenta po ako ng mga alas. Sasya ka na, wala akong pera ngayon. Papagita ko na lamang sa inyo ang aking revolver. Ano ba yung kwintas? Napaganda naman ito. Para sa iyo, ibigay ko sa murang halaga. Salamat. Napakagandang kwintas. Saan galing ito? Sa anak ko ito. Ah, ganun ba? Pagpapalit ka ng kahit anong brilyante yung ginagustuhan mo, palit ng kwintas na yan. Hindi po pwede, Ginoong Simon. Sa anak ko po ito. Pasensya na po. Ayos lang po yun, sige po. Matutulog na po ako. Kailangan ko kumanti para sa aking anak. Nasaan ang revolver ko? Ano ito? Isang liham galing kay Talis. Ito ang pintas kapalit ng revolver.